Pero Lord, maraming salamat Panginoon, patuloy mong biniyayaan Lord God sa ganitong gawain Lord God through online Lord God. Maraming salamat Panginoon na patuloy mo Panginoon Lord God. Iniloob Panginoon Lord God ng bawat isa, bawat buhay po namin Lord God na patuloy mo Panginoon Lord God. Pinagkakaisa Lord God through online Lord God. Maraming salamat Panginoon Lord God. At sa gabing to Lord God, hayaan mo Panginoon malayang iyong presensya Lord God ng bawat isa po sa amin Lord God, kahit saan po kaming lugar Panginoon Lord God, mananatili Panginoon ng iyong presensya Lord God, ng iyong pag-ibig Lord God, at higit sa Panginoon Lord God, sa gabing to Lord God, buksan niyo po ang aming puso Lord God, na patuloy po namin maunawaan Lord God, yung mga salita na patuloy mo Panginoon, ibabahagi Lord God sa iyong anak Panginoon na patuloy nagdadala ng iyong salita Lord God, patuloy mo siya Panginoon Lord, bigyan ng heavenly wisdom, Panginoon Lord God, sa araw na ito, Lord God. Patuloy mo, Panginoon Lord God, samahan, Panginoon Lord God, ikaw, Panginoon, makita sa kanyang buhay, Lord God. Patuloy mo siya bigyan ng holy wisdom, Panginoon Lord God, nagmumula sa iyo, Lord God. Maging Panginoon, Lord, hallelujah, Jesus. Patuloy mo, Panginoon, ihanda ng aming puso, Lord God. Ihanda niyo po, Panginoon, Lord God, ang aming pagdinig, Panginoon Lord God, na ito, Panginoon Lord God, na patuloy po namin maisa puso at maisa buhay, Lord God. Lord, hallelujah, Jesus, itong gawain na to, Panginoon Lord God, ito'y binabalik po namin sa iyo, pinagtitiwala, Lord God. Maraming salamat, Panginoon Lord God, sa buhay ng isa po sa amin, Lord God. Patuloy mo kami, Panginoon, samahan, Lord God. In Jesus we pray. Amen. 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 Praise God. Ayan. So, mag-share screen lang ako. Okay, wait lang. Hindi siya available. Okay, so ang topic natin ngayon ay yan, prayer. Yan ang topic natin ngayon. Nakikita niyo na yung screen? Oo nga, wait lang. This is, ayan. Ayan, kita niyo na. Ayan. So, Prayer object. prayer ang ating tatalakayin ngayon. Kasi kahit natuturuan na tayo na kahit lagi tayong merong prayer meeting, syempre, ang objectives natin kung bakit prayer yung ating mentoring ngayon is, okay, wait lang. Ayan. Okay. Is to teach everyone how to pray properly by the way Jesus teaches us to pray. So, syempre, pag may mga prayer meeting tayo, since pinoproduce nga natin kayo as mga future leaders sa church, syempre, kailangan dapat marunong din kayong manalangin. So, ayan. So, what is prayer? Prayer is a spiritual communication between man and God. So, it's a communication. Alam naman natin lahat yun, na communication natin ito sa Panginoon. A two-way relationship in which man should not only talk to God, but also listen to Him. So, two-way relationship siya. Hindi ka lang basta nakikipag-usap sa Panginoon, kundi through prayer, nakikinig ka din sa Kanya. So, prayer to God is like a child's conversation with his father. It is natural for a child to ask his father for the things he needs. So, para lang yan mag-ama. Pag may ikaw na bata, lahat naman tayo dumaan sa pagiging bata, hindi natin kaya nang wala yung ating magulang or specifically yung ating tatay. So, pag may kailangan tayo, tumatawag tayo sa ating ama. So, ganun lang yon. So, ano bang sabi sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 16 to 18? Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. So, sinasabi ng Panginoon, manalangin daw tayong lagi ng may kagalakan. So, pray without ceasing. Manalangin ng walang patid. So, dapat pala daw, araw-araw tayong mananalangin. Bilang ito ay simbolo na tayo nakipag-isa na kay Kristo. Ano pang sabi sa mga taga-Filipos chapter 4, verse 6 to 7? Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingiin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat.
At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So again, dito sabi ng Panginoon, manalangin tayo ng may pasasalamat. Laging sinabi with thanksgiving. At laging nababanggit dito, dahil sa pananalangin, tayo ay nagiging isa kay Kristo. So yun yung benefits ng pananalangin. Tayo nagiging kaisa ng Panginoon. At sabi pa nga dito, yung peace na hindi natin maunawaan. So meaning, meron pala talagang peace na hindi natin alam kung bakit meron tayo nun. Kahit meron tayong problema. Kaya talagang peaceful ka pa din. Why? Because it is Amen. biblical na sinabi ng Panginoon na kapag tayo ay nasa sa Kanya, kahit anong mangyari, nandyan yung peace. Amen. Tapos, eto na nga, how to pray. Ayan, parang okay, wait lang. Akin ba yung nagbaba? Okay, so, pray like Sis Pepa. Ayan, parang nagbababa. Ayan. So, pray like Jesus. Actually, itong passage na ito, itong verse na to, yung Matthew chapter 6 verse 9 to 13, ganito mag-pray si Jesus. Siguro naman aware na ang lahat. Sabi ni Jesus, ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyon ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kalwalhatian magpakailanman. Amen. So, aware naman kayo at alam nyo yung ganyang panalangin. Mismong si Jesus ang nagsabi na ganyan tayo manalangin. One time may na-encounter ako sa mga alaga ko noon. Nagsabi, bakit sa Bible sabi dapat ganito tayong manalangin? So parang inaano niya biblical daw yun Ganito kasi yon. Hindi naman sinabi ng Panginoong Jesus na word by word, ganyan ang panalangin natin. Kasi ang sabi ng Panginoon, pag ikaw ay mananalangin, be specific. So meaning, itong sinabi ng Panginoon na kanyang panalangin, dapat yung context ng panalangin mo is ganyan. Kasi for example, ikaw ay nagkasakit. Ang kailangan mong panalangin ay kagalingan. Pag ba pinalangin mo ang Ama namin, sakop ba noon yung panalangin mong may kagalingan? Tigay wala. Pero syempre, ang minimining dito ni Jesus is maging ganito yung context ng ating panalangin. Kaya pag may nagtanong sa inyo, bakit sa Bible ganito ang sabi, ganito lang daw dapat tayo manalangin? Sabihin nyo, dapat ganyan ang context, pero not word by word. So the prayer of Jesus incorporates adoration, confession, thanksgiving, and supplication. It can serve as a helpful guide for those who are learning how to pray. It's important to remember that prayer is not a rigid formula. Each prayer doesn't have to include every type of prayer. God wants us to communicate genuinely from our hearts and express ourselves to Him. As our love for Jesus Christ grows, we will naturally desire to communicate with Him more. So, totoo naman yun. Wala naman talagang formula sa pagpipray kasi ang gusto ng Panginoon is makipag-usap tayo sa Kanya ng heart to heart. Express our feeling to Him. Pero syempre nga, since meron tayong guidelines at malalaman natin kung bakit kailangan natin sundin yung guidelines ng pagpipray ni Jesus is because of the following. Yung adoration, confession, thanksgiving, and supplication. So, ACTS, yan yung tinatawag nating ACTS prayer guideline. So, ngayon, kapag ka ikaw ay magpe-pray, lalo na pag may mga prayer meeting, simulan mo sa ACTS. Para meron kang guide. Kasi kahit si Jesus, ganyan siya mag-pray. So, ano ba yung adoration? Yung A sa ACTS? The A in the ACTS model stands for adoration, which means worship, glorifying, and exalting God.
Through adoration, we show our loyalty and admiration of our Father. So yun nga, para ina-adore natin siya. As we pray, we are called to worship God in adoration. This could be a song of praise to Him, praying a psalm of worship, declaring His attributes, or a myriad of other forms of worship. So usually, ang nagpe-pray ng ganyan, ng adoration, is si David, sa simula, when he's adoring God, ang God the Father. So, ano sabi sa Mateo chapter 6 verse 9 to 10? Ganito kayo manalangin, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. So, paano ba yung prayer ng pag-a-adore kay Lord? So, yan yung nararapat kang purihin, Panginoon. Ikaw ang pinakamataas sa lahat. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos. Wala nang mas tataas sa'yo. So that is an example of adoration of God. It's all about God Himself. Kung sino ba siya sa buhay natin. Yung parang pinupuri mo siya bilang Diyos mo. 'Di ba? Pinupuri mo yung karakteristik niya. So, ganun ang prayer of adoration. So, ano naman yung letter C? So, ayan, ang kasunod niyan is confession na. The C, okay, wait lang guys. Okay. The C in the Acts model stands for confession. The word confess means to agree with. So, parang nag-a-agree ka daw. When we confess our sins, we agree with God that we are wrong and that we have sinned against Him by what we have said, thought, or done. So, meaning nag-agree ka na nagkasala ka. Inaamin mo yung kasalanan mo. So, that is the prayer of confession. God forgives us and restores us our fellowship with Him. So, ganito kasi yon. Kaya kailangan natin na manalangin muna ng confession before ang ating supplication or yung paghingi. Kasi sa confession po, tayo inililinis ng Panginoon. So sa pamamagitan nun, malaya siyang nakakakilos sa atin. Dahil tayo malinis na sa kasalanan natin. So meron kasi sa atin pag nananalangin, supplication agad, humihingi agad, So, kailangan naman humingi muna tayo ng tawad sa Panginoon bago tayo humingi. So, pwedeng mauna yung thanksgiving, pwede rin namang confession, pero dahil, para mas maalala mo, sundin natin yung acts. So, ano ba yung letter T? Yan ay thanksgiving. So, the T represents thanksgiving. Sabi nga sa Philippians chapter 4 verse 6, with thanksgiving, let your request be made known to God. Laging nababanggit dito ng Panginoon, magpasalamat ka. Kada ikaw ay magpe-pray. Ilang verses na yung nabasa natin na magpasalamat. 3 verses na. Hindi lang yan yon. Kaya wag natin kakalimutan na magpasalamat sa Panginoon. Dahil sa pag-iingat na lagi niyang ibinibigay sa atin, sa proteksyon na nare-receive natin sa Kanya at sa lahat ng blessings na patuloy nating nare-receive. Always be thankful to God. So, ano daw ang pinagkaiba ng thanksgiving from adoration? The difference is that worship focuses on God kapag adoration. Kung sino ba si God. While thanksgiving focuses on what God has done. Yun naman thanksgiving na prayer, nagpo-focus yan, anong nagawa ni Lord sa buhay mo. While yung adoration naman, sino ang Diyos sa buhay mo. So, yun yung pinagkaiba ng dalawa. We can thank God for many things, including His love, salvation, protection, and provision. So, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingiin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin, may pasasalamat. Amen. So, ano yung S? Yan na po yung supplication, which refers to prayer for
our and others' need. So, sa supplication, tayo ay nagiging intercessor. Ano ba pag sinabi nating intercessor? Tayo ay nag-i-intercede para sa iba. Kapag ikaw ay nagpe-pray para sa iba, ikaw ay nagiging intercessor or ikaw ay nagiging nag-i-intercede. Ano? So, yan yung supplication. A supplication is a request or petition. So, nandiyan na. Ito yung pinaka-favorite natin prayer, yung paghingi. Ano? We may pray for mercy, leading, wisdom, and much more. So, si Pablo, he encouraged us to make supplication for all the saints, which means to pray diligently for our brothers and sisters and in Christ. So, meaning nun, kailangan daw pala talaga tayo ay nananalangin para sa ating mga kapatiran. Ano? Isama din daw natin yan sa ating panalangin. Sabi sa mga taga-Efeso chapter 6 verse 18, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. So sa pananalangin, kailangan with guidance pa rin ni Holy Spirit. Kasi baka mamaya ang pinapanalangin mo na ay hindi na gusto ng Panginoon. Baka ang pinapanalangin mo Lord, sana ay matisod iyon. Ay hindi talaga yung kalooban ng Diyos. Ano? Cut. Hindi yun kalooban ni Holy Spirit. So kailangan, when we start our prayer, Lord, samahan mo ko, samahan kami ng banal na Espiritu sa pananalangin ito. No, laging ganon. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. So, biblical talaga. Kailangan nating ipanalangin ang ating mga kapatiran, lalong-lalo na ang ating mga leaders, pastors, bishop, reverends, senior pastors, at assistant pastors. Ano? So, ganito. Sa ating, lalo na itong prayer na ito, magagamit natin ito sa ating mga prayer meeting since we are making you as our future leaders. So, ito yung tinatawag nating prayer of supplication finger guide. So, bakit finger guide? Ito siya. Ito yung ating fingers. Tatandaan nyo. Yung thumbs, simulan natin sa thumbs. Ito yung guidelines lang naman. Nasa sa inyo pa rin kung paano kayo magpe-pray. Pero syempre, para hindi nyo makalimutan kung ano yung dapat ipag-pray at para malaman nyo na marami pa pala tayong dapat ipag-pray. Ano? Kung dati-dati 5 minutes lang kayo mag-pray, ngayon matututo na kayo mag-pray na abutin ng 10 to 15 minutes. Kasi dito, malalaman nyo na marami kayong dapat isali sa prayer. So, una na yung acts, sumunod yung sa supplication. Ganito dapat sa supplication. Yung thumbs, yan ay sumisimbolo sa family. Prayer for your family dahil yan ay malapit sa puso. Kaya lahat ng prayer ay tungkol sa malapit sa puso. Since ang pinakamalapit sa puso natin ay family natin, we should start to pray for our family. Anong sabi sa Santiago chapter 5 verse 16? Kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Okay? So, ipanalangin daw natin ang isa't isa. Amen? Since tayo mga believers na ng Panginoon at tayo ay nagsisikap na gawing matuwid, then we can pray for each and everyone. Ano? So, sunod. Lagi nating una family, ipag-pray ang family. Sunod, index finger, hintuturo. Ito ay sumisimbolo sa mga nagtuturo. Prayer for the leaders and leadership of the church. Is kasama na rin dyan syempre sa prayer na yan, ang pagpe-pray natin sa ating buong church. Isama dyan ang bishop, ang reverend, ang senior pastors, assistant pastors, leaders, life group leaders, chairman, outreaches, lahat ng ministries na meron tayo, mga members ng church, lahat yan, buong congregation, mga inyong inaalagaan, dyan yung isasama. Sa prayer na yan. Lagi nating ipag-pray yung kaayusan. Amen? Unity. At saka yung pag-grow ng bawat isa. So, ano bang sabi sa mga taga-Thessalonica? Chapter 5:25. Si Pablo ang nagsasalita dito. Ang sabi niya, mga kapatid, ipanalangin din nyo kami. So, kahit si Pablo na matuwid at malapit sa Panginoon ay nagsabi din
na ipanalangin nyo kami. Bakit? Kasi syempre, kung sino talaga yung ginagamit at mga nasa loob ng church, sila yung mas talagang tinutokso ni Satan. Kaya mas kailangan natin ng panalangin. Lalo na yung ating mga pastor, sila mukhang hindi kailangan ng panalangin, pero mas kailangan talaga nila ng panalangin. So, ano pang sabi sa Jeremiah 29, chapter 29, verse 7? Ngunit pagyamanin ninyo ang lungsod na pinagdalhan ko sa inyo. Idalangin ninyo sila kay Yahweh sapagkat kayo rin ang makikinabang kung sila'y umunlad. So, lungsod, meaning, para sa akin gusto kong bigyan ng kahulugan yung lungsod bilang yung church na pinagdalhan sa atin ng Panginoon. So, tayo dinala ng church sa JA1 Malvar. Kaya sabi ng Lord, idalangin natin yung kinabibilangan nating church at kung nasa ang lugar man tayo. Dahil pag umunlad yung lugar na yan, tayo din ang makikinabang. Amen. Totoo yun. Pag nag-grow yung church natin na yan, kasama tayo sa pag-grow. Amen? Kaya nga tayo gumagawa ng mga gantong mentoring para kayo ay ma-nourish as a delightful leaders. So, ano pang sabi sa mga Hebreo chapter 13 verse 7? Alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. So, sinabi dito, alalahanin natin ang mga namumuno sa atin. So, let's always let them be part of our prayer. At isipin daw natin kung paano sila namumuhay. So, isama natin yung kanilang pamumuhay sa ating prayer. At higit sa lahat, ay tularan natin kung paano sila manampalataya. Amen. Kung paano din sila manalangin. Amen. Okay. So, ano naman yung middle finger? Usually itong middle finger, nagagamit ito ng iba sa walang kabunasang bagay. Pero tayo, yung middle finger natin, gagamitin natin sa maayos. Prayer for the country and the leaders ng country. Amen. From president down to the leaders of your barangay. So dahil yung middle finger ang pinakamataas sa ating daliri. So, it represents the government and the country. Yan, prayer natin about sa government. Usually, pag nagpe-pray ako dyan, dahil ito yung may mga position, isinasama ko na rin dyan ang company. Sinasama na din dyan ang mga managers, ang president, ang CEO ng company, ang mga leaders, ang mga forma ng company, para yung favor is nandoon. May bibigay sa atin Panginoon ng favor na tayo ay mag-leave, favor na, alam niyo na, sa work, yan, promotion. So, yon. At yung favor na lagi nating i-declare na ang Sunday ay para lamang sa Panginoon. Na walang pasok ng Sunday. Amen? So, yan. Sabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 2, una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. So we should pray para sa lahat ng tao. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan. So idalangin daw natin ang mga presidente upang tayong makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makajos at marangal. So, kailangan talaga ipagpe-pray natin ang ating bansa at ang leaders ng ating bansa para magkaroon tayo ng kapayapaan. Kasi kung i-compare nyo sa ibang country, di ba, sila ay naglalaban-laban. So, swerte pa rin ang Pilipinas at hindi tayo nagkakaroon ng kaaway na country. Kaya, keep on praying at isama na rin natin dyan ang bansang Israel. Ang bansa na hinirang ng Panginoon. Amen? Ang panganay niyang bansa. So, yun lang. Ring finger. Ito, ring finger. Yan. Kapag nakikita niyo yung ring finger, yan ang pinakamahina sa lahat ng ating fingers. Kaya, ang prayer dyan is prayer for all the sick. Amen? So, palasinsingan.
Sabi nga sa Santiago chapter 5 verse 14 to 15, may sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag ninyo ang matatandang pinuno ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon at kung siya ay nagkasala, patatawarin siya sa kanyang mga kasalanan. So, okay. Since tayo'y hinirang ng Diyos, so sino ba yung sinabi ditong ipatawag ninyo ang matatandang pinuno ng iglesia? So, kailangan kasi talaga, pag tayo ay nagpe-pray sa may sakit, tayo ay ano-ano. Pero syempre, itong prayer na ito, ginagawa din natin. Hindi lang to sa church ginagawa, kundi kapag ka may lumalapit sa atin na kailangan natin ipag-pray na may sakit, kailangan meron kang matinding pananampalataya diyan. Ikay naniniwala na gagaling yung iyong ipinagpe-pray. So, dito nga, kinailangan pang ipatawag ang matatanda ng iglesia para lang pahiran ng langis. So, meron tayong kind of prayer na kapag ka prayer of healing, talagang tayo gumagamit ng oil dahil yan naman ay biblical. Para hindi naman dahil doon para makaka-receive ng kahilingan, ng kagalingan. Kasi yan ay nasa pananampalataya pa rin ng taong pinapagaling at nasa sa pananampalataya ng nananalangin. So kailangan dito matindi yung ating paniniwala sa Panginoon. Pag tayo nananalangin, napagalingin ang mga may sakit. Amen? So, ayun. Ano naman yung pinky finger? So, yan. Pag nakita mo yung pinky finger na yan, diyan mo palang ipapanalangin yung para sa'yo. Bakit ikaw yung pinakahuli? Kasi syempre, mas maganda, tayo nga itinuturuan ng Panginoon na maging humble. Kaya, wag laging ako, ikaw, ako na ng ako. So, matuto kang mag-intercede sa iba bago ang sarili mo. Amen? So, ganito daw dapat tayong manalangin, sabi ng Panginoon. Ganito ang gagawin natin pag tayo nananalangin. Sabi sa Mateo chapter 6 verse 6, ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. So, kailangan pala, we should pray nang walang nakakakita sa atin. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita at ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Bakit kailangan pag tayo mananalangin, mas prepare ng Panginoon na tayo na walang nakakakita sa atin? Okay, itong panalangin na ito ay pag tayo mag-isa lamang. Iba yung ginagawa nating panalangin sa church, yun ay corporate prayer, yon. So, may ganun talagang prayer. At meron ding prayer na pag ikaw lang. Yan yung ginagawa natin araw-araw. Mas gusto ng Panginoon na hindi mo ipinapakita or pinagmamayabang sa iba na nananalangin ka. Kasi nung panahon ng mga Hudyo, parang kapag kaganyan kasi talagang pag nananalangin ka, sila ay parang natutuwa or humahanga sa taong nananalangin. Kasi nakikita nila na talagang may communication between God and them. Na matindi sila sa Panginoon. So, ngayong time na to, ganun pa rin naman. Kasi may time na kapag may mga unbelievers na nakakakita na nananalangin, talaga sinasabi nila, ay banal. Parang inaano pa, tinutokso pa, Kaya tayo, hindi natin kailangan ipagmalaki na ipinag-pray kita. Ipinag-pray ko yung ganun. Kaya yan naka-receive ng anointing kasi pinag-pray ko yan kaya yan nagkaroon ng alaga kasi pinag-pray ko yan Hindi ganun. Wala tayong dapat ipagmalaki. Kasi ang dapat lang natin ipagmalaki ay ang Diyos at yung testimony na ginagawa niya sa buhay natin. Amen? So, Amen. yun lang. So, for our conclusion, pahahapyawan ko lang ito. Since tayo na may prayer meeting, ito ay maiituro na rin doon. So, marami tayong kinds of prayer. So, unan na dyan yung prayer of faith.
yan yung pagpe-pray natin sa mga may sakit. So, kailangan dyan matindi yung ating faith. So, basahin nyo na lang yung Santiago 5:15 at yung Mark 9:23 after ng ating mentoring. Pwede nyo balikan to. So, ano naman yung prayer of agreement, also known as corporate prayer. So, ito ginagawa to nila Jesus at ng kanyang mga disipulo. Nagpe-pray sila ng sama-sama. Kaya nga tayo ay nagpe-pray din ng sama-sama sa church natin kasi si Jesus nga, Diyos na 'di ba? Sumasama pa siya sa mga disipulo para mag-pray. So ano pa tayo na tao? So we should imitate Jesus. Lalo na sa pagpe-pray. Prayer of request, yung kind of prayer na yan yung supplication na ginagawa natin. Yan yung itinuro natin kanina, yung finger guide. So, the prayer of thanksgiving. So, yan yung tinuro natin kanina na pag tayo nananalangin, dapat tayo laging nagpapasalamat. Kung marami kang inhingi, dapat mas marami ka rin ipinagpasalamat. Isa lang ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin, maraming answered prayer sa iyo ang Panginoon, kaya marami kang pinagpapasalamat. And the prayer of worship, yan yung prayer ng adoration of God. In-explain na natin kanina kung ano yung pinagkaiba ng prayer ng thanksgiving and adoration. Prayer of consecration. Ito. Yung prayer of consecration, medyo malalim to. Kasi, do you remember nung si Jesus ay the night before ipako sa krus ang Panginoon, alam niya na yung mangyayari sa kanya, but he pray kung pwede hindi na lang. Pero sabi niya, not my will, but your will be done. Sabi niya sa Panginoon. Itong consecration kasi nito, kailangan talaga is pupunta ka sa isang quiet, peaceful na lugar. Yan yung consecration yung talagang magiging devoted ka sa Panginoon. Mahirap tong consecration na ito kasi iilang tao lang din yung talagang hindi ko naman sinasabing hindi natin kayang gawin yan. Pero kailangan talaga is nandun ka sa momentum na you and God only lang talaga. So, yan yung prayer of consecration. Parang meron kang idinadaing sa Lord na alam mong gagamitin ka ng Panginoon sa ganitong bagay. Pero may something pa rin sa puso mo na kailangan mong isurrender. So, that is an example of prayer of consecration. So, prayer of intercession. So yan, pag tayo'y nananalangin para sa iba, tayo nag-i-intercede. Yun ang prayer of intercession. Eto, pinaka-the best na laging ginagawa natin, the prayer of imprecation. Pag sinabi nating imprecation? They are used to invoke God's judgment on the wicked and hereby avenge the righteous. Okay? So usually yan, prayer na yan, pag binasa nyo yung Salmo chapter 7, 55, 69, yan ay prayer ni David sa kanilang mga kaaway. Pinagpe-pray ni David na magapi ang kanilang mga kaaway, ipagapi sa kanila ng Panginoon. Pero again, binanggit sa Mateo chapter 5 verse 44 to 48 na hindi dapat natin ipanalangin ng masama ang ating kapwa. Amen. So ganito yan. Ang example na panalangin na meron tayo ngayon dyan sa prayer of imprecation is we are rebuking. We rebuke all the deeds of evil. We rebuke all the interruption, 'di ba? Yan yung example ng prayer of imprecation. Casting the evil away in the name of Jesus. So, dapat marunong kayong mag-pray niyan. So, ano pang mga example niyan? Lagi niyo naririnig, magpadala ng milyon-milyong anghel na mag-iingat sa atin. Magpadala ng palapalasong apoy ng mga anghel na tutupok sa lahat ng gawa ng kaaway. Yan. So, malaki na itutulong ng prayer of imprecation kasi natutulungan tayo niyaan para i-rebuke lahat ng evil or lahat ng gawa ni Satan. Yung iba nga may conviction pa dyan talagang sinasama ang katawan sa pagpe-pray. Pinapakita sa Panginoon yung conviction of praying. Amen?
So, yun lang naman, since marunong na kayong mag-pray, siguro naman, pag tayo ay nagkaroon ng prayer meeting, kaya nang mag-lead ng bawat isa. Ano? Pag sinabi, oh, Romel, ikaw ang mag-lead ng ating prayer ngayon. O, kayang-kaya na ni Romel i-lead. Ano? So, susundin lang natin yan. And kahit sa inyo, kaya na. Si Abby, si Hearn, si Joel, si Kiana, si Dessa. Kayang-kaya na, ano, mag-lead ng prayer pag nag-prayer meeting. Hindi pwede Amen. nandiyan naman si Pastora eh. Nandiyan naman si brother Go ahead. eh. Hindi Go gayon. Hernan. Hello. Ano, Natugtog mo to. kayo ay matututo Natugtog mo na na to. manalangin, lalo na yung mga head ng outreach dyan at yung mga kasama sa outreach. Pagka yan ay nag-church Amen. na, ano, pag naging church na yung ating mga iyan, ay kayo na ang maglilid ng prayer dyan. Ano? So, ayun lang Amen. naman. In Jesus. Kaya ngayon pa lang mag-practice na. Pero hindi naman, ay, papracticing ko lang. Dapat syempre ang pananalangin ay nasa puso. What I mean is your training ground is our main church, JA1 Malvar. Ano? Kaya Toray, alam na, Pastora Marie, ano, sa susunod na prayer meeting, iba na maglilid. Ano, para ma-train na ating mga leaders. Nakamute si Pastora Marie. Amen. Hindi na ako napag-usap. Kasama sila. Amen. Siyempre si Kuya. Yan. Si Kuya Eds, iba na ang maglilid. Ano, Kuya Alam Eds, niyo dahil na marunong na. Amen. Amen. Ayan. Thank you, Kuya Joel. Oo, si Joel na daw ang maglilid ng prayer meeting eh. Bukas na ang prayer meeting niya. Ano, si Joel na agad? Wow, praise to God. Opo, topi ako. Oo, si Joel na daw. Kaya na, ano, kaya na. Kahit, ano, wala ang ating Superman. Follow lang ang acts at follow Kasama yung sa prayer. Amen. Okay. So, sunod natin. Last na ating i-discuss is devotion. Mabilis lang naman to. Ano, kasi nagtatanong yung iba paano daw yung tamang paggawa ng devotion. So, dapat naman talaga ay tinuturuan natin yung ating mga alaga kung paano mag-devotion. Lalo na kayo, magkakaroon na kayo ng mga alaga in the future. So, hindi naman pwede mag-devotion ka. Ay baka matanong ka ng alaga mo, ano po yung devotion? Oh, so, explain to them what is devotion and how to do devotion. Okay? So, what is the meaning of devotion? Describing love, loyalty, or enthusiasm for a person, activity, or cause. And setting aside a special time to focus on God each day. So, pag ikaw pala ay devoted sa isang bagay, nandun yung love, yung loyalty, ano, habang ginagawa mo yung isang bagay na yon. At higit sa lahat, ito yung special time mo para mag-focus kay God. It is also described as a daily meaningful interaction between a believer and God. So, para ka rin nagpe-pray in a form na ginajot down mo kung ano yung natutunan mo sa Biblia. Ano? Daily devotion is a phrase used to denote this discipline of Bible reading and prayer. So pag pala nagde-daily devotion ka, ikaw ay nagbabasa ng Biblia at nananalangin araw-araw, with which Christian start or end their day. Bible reading and daily devotion can take the form of a structural study using a devotional book or a simple reading of certain passage. So, why is making daily devotion important? Bakit ba napaka-importante ng paggagawa ng daily devotion? Daily devotion is a spiritual discipline that help us get to know God. Ibig sabihin, is spiritual discipline. Nagkakaroon tayo ng disiplina spiritually pag tayo gumagawa ng daily devotion. At ito'y nakakatulong para tayo mapalapit sa Panginoon. Ensures we stay connected to Him. Tayo daw ay nagiging connected sa Panginoon. Sabi sa John 15,
verse 1 to 8. It teaches us the truth, provides a place for worship, and function as a daily shelter in the midst of the storm of life. Totoo naman eh. Yung ating daily devotion, yan ay parang ating shelter or ating tahanan, lalo na kapag tayo nakakaranas ng pagsubok. Parang kino-comfort, yung daily devotion ang nagko-comfort sa atin. Naalala ko lang one time nung ako nandiyan pa sa Pilipinas nagbo-board sa Malvar, ako ay binangungot dahil sa santo. So, that's another story na basta dahil yun sa santo ng ka-boardmate ko. So, pagising ko, ang revelation sa akin na word is yung armor of God. So, pinapaalala sa akin ng devotion na yon na you need to pray every day. At wag mong kakalimutan na isama sa prayer yung armor of God. So, banda-banda riyan ay i-discuss natin sa mga susunod pa nating session kung ano yung armor of God. So, ngayon mag-focus muna tayo sa devotion. Okay? So, okay, wait lang. Medyo naghahang lang ayan, okay. Ano pang sabi sa Mateo chapter 4 verse 3? Dumating ang dyablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagbumula sa bibig ng Diyos. So, ibig sabihin, since tayo ay born with spirit, dahil tayo ay born again na. So, yan yung ating diniscuss last time. Okay. So, nawala. Yes po. Wala po, napindot lang.
na tayo na-baptize at na-receive natin si Holy Spirit. Yan, Holy Spirit na ibinigay sa atin ay baby pa lang. So, paano natin mananourish yung Holy Spirit na yan? So, kailangan ay magagawa tayo ng devotion. Papakainin natin siya ng Word of God. Ano? Yan ang pagkain ng ating espiritu. Ano? So, yon. Sunod na tayo. How do you do your daily devotion? So, paano tayo mag-i-start ng ating daily devotion? Make an appointment. So, choose a specific time of the day for your devotion. While there is no right or wrong time of day, doing devotions first thing in the morning is the best time to start a peaceful day. So, mas maganda talaga nagagawa tayo ng devotion is umaga para yung buong araw mo may guidance ka ng Word of God. Ano? Pero hindi rin naman masama kahit anong oras niyon siya gawin. Sabi nga dito, kung saan kayo mas komportable. Ano? Kung saan kayo mas makakapag-focus. Sunod, decide on a time frame. There is no standard length of time of doing personal devotions. You decide how much time you can commit to each day. So, hindi naman mahalaga kung gaano kahaba yung oras na gagamitin mo sa pagde-devotion mo. Pero, mas maganda dyan, halimbawa, magsimula ka mag-devotion, 5 minutes lang dati, ngayon nagiging 10 minutes na, nagiging 15 minutes na. Bakit mas maganda na humahaba yung oras ng pagde-devotion mo? Kasi nga, pag nagde-devotion ka, nandiyan na you are drawing near closer to God. So, para kang gumagawa ng diary, nakasama mo si Lord sa isinusulat mo. Ano? Kasi nandyan yung turo eh. So, kailangan magbabad ka rin naman. Habang patagal ng patagal, magbabad ka sa pagdi-devotion. Ano? So, ano pa? Choose a place kung saan ka magdi-devotion. Bakit? Finding the right place is a key to success. Kasi, yung place talaga nagmamatter yan. Paano kung maingay? Talagang hindi ka makakapag-devotion yan kasi maraming distraction. You need to make sure that there is no interruption in that place. And keep a basket filled with all your devotional tools. So parang kailangan meron kang isang lagayan ng devotional tools mo na nandun na lahat. Hindi yung mag-i-start ka ng devotion, tatayo-tayo ka, kung saan ka pupunta, kung anong gagawin mo. Kasi nga, yan nga ang conversation at communication mo kay God. Bakit gusto mo na i-interrupt? So, para kang nakikipagmarites. Di ba pag nakikipagmarites tayo, kahit kaharapan mo lang yung minamarites mo, minsan ayaw mo nang may distraction, di ba? So, parang ganun lang din yun. Pero kayo ni Lord na nag-uusap. So, kailangan dun sa place na yun, nandun na yung Bible mo, nandun na yung pen mo, yung highlighter mo, yung journal mo. Siyempre, higit sa lahat, dapat nandoon yung iyong Bible. Pati devotional book. So, dapat naka-ready na lahat. So, number 4. So, pag nagde-devotion ka, mas maganda rin na mag-start ka ng prayer at praise and worship. Why? Praise and worship can assist you in beginning your devotion with the momentum of focusing on God. May time kasi na kahit anong gawin mo, hindi ka talaga makafocus parang wala ka sa mood sa paggagawa ng devotion. So, I advise, makinig ka ng mga worship song. Mag-start ka muna mag-praise and worship para madala ka sa momentum na nasa presence ka ng Lord. Para after nun, makapag-devotion ka na. Minsan naman ang ginagawa ko kapag hindi talaga madala sa ganun, na hindi pa rin ako makafocus. Minsan, nanonood ako ng mga preaching. Tapos after nun, yun, nakakapag-devotion ako. So, ganon. So, eto, Bible reading. Choose a Bible reading plan or study guide to help you have a more focused time of devotion. So, if you open up your Bible and start reading randomly, you'll have a difficult time understanding and applying what you've read to your daily life. So, totoo yun. So, sige nga, tatanungin ko ang bawat isa. Paano kayo nag-choose ng, halimbawa, scripture, yung inyong Bible verse of the day? Paano nyo siya na-choose na ito ang gagawin ko ng daily devotion ko ngayon? So, si Romel, paano mo pinipili ang Bible verse na gagawin mo ng devotion? Favorite si Romel. Oo nga kanina si Herns, ngayon si Romel.
Si Romel ata ay walang nawawala. Okay, yung ating sunod na favorite, si Joel. Joel, paano ka namimili ng Ano ba? Bible verse? Paano mo napipili yung Bible verse Inum- ngayong araw? Inumpisahan ko po na sa Genesis. Praise God. Sabi ko Tapos na nga ba dire-diretso lang po. ito yung ito yung nakikita ko nagde-devotion na dire-diretso. Hindi yung namimili lang randomly. Si Kiana. Paano mag-devotion si Kiana? Si Edeline. Why, ako po talaga nag-start muna sa prayer. Kasi, nung dalaga pa po ako, yung parang po ata nung format ng pagde-devotion nagawa ko na. Yung una nagsimula sa parang by book. Kaso, yung may mga napapadaan ako doon sa topic na sa relationship ng pag-aasawa, hindi pa ako makamit kasi dalaga pa lang po ako noon. Tapos ngayon, yung nabago po yung format ko, which is nagpapano po muna ako sa prayer kasi pagkatapos ko po ng prayer, parang yung conviction po ng Lord, parang siya po yung nagpo-provide ng text para sa i-devotion ko. Tapos, yun na po, natuloy-tuloy ko na po, yun na po yung format na ginagawa ko. Okay. Kasi hindi ko po kaya mag-devotion ng hindi ko muna nalilid ng prayer. Parang Tama hindi ko po naman yun. mailagay yung puso ko dun sa devotion na ginagawa ko. Tama naman yon. Kasi kailangan nga nasa momentum tayo ng Lord kapag tayo nagde-devotion. Pero mamaya i-explain ko why hindi dapat laging randomly tayo mag-pick ng ating devotion. Si Romel, paano ka mag-pick ng Bible verse? Ano lang, para sa akin po, nagsisimula ako sa pagdi-devotion. By yung ano po siya, by yung sa natapos ko pong pagbabasa, kumbaga ite-diretso po siya yung Amen. yung pagkukuha Yung ko po ng devotional, opo. Pero same din lang po, prayer po muna bago magbasa ng Bible at Amen. Si Dessa, paano si Dessa? Si Dessa, paano mo pumili ng Bible verse pag nagde-devotion? Dessa. Dessa, hello? Wala ata si Dessa. Balikan natin si Dessa. Si Abby, paano? Akin po ay nung una po ay may sinusundan akong guide. Nakuha ko lang po sa Facebook kung paano devotion. Tapos hindi ko rin po nasunod ng huli. Parang revelation na lang din. Okay, ganito ha. So, wala namang masama. Ang kaso, ito yung masama. Charot, hindi. Wala namang masama kasi word of God yan kung ano talagang leading ni Holy Spirit. Kaso ganito to. Yung ating kasing pagbabasa ng Bible, yan ay kwento Yan ay may sunod-sunod na reason kung bakit yan sunod-sunod ang book, kung bakit sunod-sunod ang dyan, bakit sunod-sunod ang pagkakasulat dyan. So, ganito, katulad na lang sa Genesis, sinimulan mo sa gitna. Maiintindihan mo ba kung paano yun nangyari kung hindi mo sinimulan sa una? Diga? So, para ka nagbasa ng isang story sa libro. Nagbasa ka ng story pero sinimulan mo sa gitna. Hindi mo maiintindihan yung buong story. Kasi sa gitna mo agad siya sinimulan. So, I suggest, ganito kasi yon, lalo na alam nyo pag yung based on the other pastor's experience. Kapag sila ay gumagawa ng Bible, ng panturo, is tinitingnan muna nila
yung Bible verse na yon kung saan ano yung pinagmulan noon. Kasi 'di ba bawat book naman meron yang parang kanya-kanyang talata or yung kwento kasi may title. So babasahin muna nila kung bakit nagamit yung Bible verse na iyon doon sa kwento na yon. Kasi meaning yung Bible verse na yon kaya yun binigay, ibinaba ng Lord as a command kasi may pinanggalingang kwento or may pinanggalingan, may pinagmumulan siya, may pinagkuhanan kung bakit siya naibaba yung command na yon. At yung pinanggalingang pangyayari na yon is nangyayari pa rin hanggang ngayon sa atin. Dahil sabi nga, yung mga nakasulat sa Bible na yan ay sumasalamin sa araw ngayon, sa pamumuhay natin ngayon. Hindi lang siya basta sumasalamin sa nakaraan, kundi sumasalamin din siya sa present. So, kung gusto nyo pa rin na randomly, dahil yun yung revelation sa inyo na Bible verse, walang problema doon. Pero, huwag niyong kakalimutan na magbasa ng Bible na sunod-sunod everyday. So, suggestion ko sa mga bago, since dun din ako nagsimula nung bago ako, effective din naman. Nagsimula talaga ako sa Book of John, tas ibinalik ko sa Book of Mateo. Matthew. Sinimulan ko muna sa New Testament kasi doon talaga in-explain yung birth of Jesus. Pag nagsimula ka sa New Testament ng Mateo hanggang sa matapos mo na yun, maganda kasi talagang every kwento niya. Kasi ang ginagawa ko na halimbawa, every kwento, kasi diba may title yon. Isang kwento lang ngayong araw, yun lang muna babasahin ko. Tapos pipili ako ng isang verse doon. Tapos yun yung pagbubulay-bulayan ko. So, ganon. Yun ay suggestion lang ha. Kung alin pa rin yung revelation sa inyo. Yun ay suggestion ko kung hindi nyo alam kung paano kayo mag-i-start mag-devotion. So, ganon. So, kung kayo ay magtuturo din sa mga alaga nyo, kasi baka nga naman sabihin nyo mag-devotion ka, hindi nga naman alam kung paano mag-devotion at lalo na't babagong Christian. So, pwede nyo ring i-share to. So, yun lang naman. So, paano tayo ngayon gagawa na ng devotion sa notebook? So, ito yung usually na ginagawa natin, soap type guide. Soap, no? Pero may i-share ako sa inyo na devotion na ginagawa ko dati. Ito yung makakatulong since, diba, sinabi nga natin, maghahanda na kayo ng pang-sermon nyo. Dahil malapit-lapit na, baka by August, so may isang buwan na lang kayo para mag-prepare. Baka by August is magpe-prepare na kayo, magse-sermon na kayo. Hahatiin natin yung sa 2 batch kasi marami kayo. Yung unang batch, yun muna yung una sa linggo, tapos sa susunod na linggo, second batch. Pero kung kaya naman ng tatay at ng mga pastor at mga assistant pastor na pagsabay-sabayin kayo sa isang buong araw, di sabay-sabay kayo. So, ang ginagawa ko minsan na guide, pag gagawa ako ng sermon, kahit minsan sa devotion ko, ganun din ginagawa ko yung MPECWA guide. MPECWA, M stands for message, P stands for promise ng Lord, C stands for commands ng Lord, sa nabasa kong yon, W stands for warning, anong warning pag hindi ka sumunod, and A stands for application. So, nakakatulong din siya kapag gumagawa ako ng sermon. Pero saka na natin yun, i-discuss. Yun ay isang type lang din ng paggagawa ng devotion, yung MPECWA type. Pero ito yung pinakamadali, yung soap type. So, yung S sa soap? Scripture. So, pag sinabi natin scripture, ibig sabihin Bible verse. So, kailangan sa beginning ng devotion nyo, ilalagay nyo syempre yung scripture. Para naman pag binalikan nyo yan, ito pala yung Bible verse na ginamit ko na pinagawaan ko ng aking devotion. Second, observation. The lesson you learn from the scripture you read. It can be in narrative form or divided into parts based on your understanding. So, pwede siyang narrative, para kang nagkukwento doon sa iyong lesson. Pwede rin naman na divide mo siya. For example, nakikita yun yung devotion ng iba nating kapatiran. May 1, 2, 3, 4 or may A, B, C, D. So, ganon. Pwede rin naman ganong style.
And letter A, application. It is important not only to understand the lesson from the scripture, but also to make a list of how you can apply what you have learned in the Bible. So, hindi lang natin basta naintindihan kung ano yung ginawa nating devotion. Dapat ito, may application din tayo. O, so, naintindihan mo na yung scripture. So, ngayon, anong gagawin ko para may apply ko to sa buhay ko? So, ganun ang application. Halimbawa, number 1, kailangan magtiwala lang ako kay Lord. So, yun ang nakuha mong lesson. So, paano ka magtitiwala? So, be specific. So, makakapagtiwala ako kay Lord kung hindi ako matatakot. Makakapagtiwala ako, for example, bibida na ulit natin yung tithes and offering natin. Dahil tayo mga leaders na. For example, para mapatunayan kung ako'y nagtitiwala kay Lord, hindi ako matatakot ibigay yung tithes and offering ko. Hindi ako matatakot na ako'y maubusan kasi ang promise ni Lord sa tithes and offering, ako ay kanyang pagpapalain ng siksik, liglig at nag-uumapaw. Amen? So, dapat, pag gagawa kayo ng application, be specific. Yun talagang natural na paano mo siya i-apply sa pang-araw-araw mong buhay. And lastly, syempre, prayer. Include a prayer in your devotion as if you are conversing with God. It is ideal that your prayer is related to your devotion. Okay, wala tayong kahit anong prayer pwede. Pero I advise para matuto ang bawat isa sa prayer, no? Sa different types and different kinds of prayer. Ang inyong prayer, mas maganda kung in relation sa inyong devotion. Halimbawa, ang inyong prayer is about tithes and offering. So, ang inyong devotion is about tithes and offering. So, mas maganda kung ang inyong prayer is about tithes and offering din. Bakit? Kasi may time na, halimbawa, hindi naman kasi pwedeng lagi na lang sila na lang sila, mga leaders sa church ang ginagamit kapag nagpe-pray ng tithes and offerings. Siyempre may time din na kayo din magagamit para mag-pray doon. So, through your devotions, natuturuan din kayo kung paano ipag-pray ang specific na bagay. Paano kung halimbawa ang prayer natin ay about sa sick? Tapos ang iyong devotion is about sa sick. Kung i-incorporate mo ang iyong prayer about sa sickness, so matututo ka. Kasi hindi ka naman pwedeng ipagpe-pray mo ang sick, ang prayer mo is Ama namin. So, paano yun gagaling? So, it's just a practice. Pero nasa sayo pa rin yan kung paano mo i-construct ang iyong prayer sa iyong devotion. Ina-advise ko lang na mas maganda na ang prayer mo is related sa iyong devotion para matuto ka ng different kinds of prayer. So, yun lang naman. And, ito, commit to your plan. So, ito yung pinakamahirap gawin, Keeping your commitment is the hardest part of getting started. So, tayo nga ang daming nakakaliban, sa devotion. Pero wag naman kayo madi-discourage. May iba kasi na ang mindset ay nakalimutan ko mag-devotion kahapon. Parang ayoko na mag-devotion ngayon kasi nakaliban na ako. Or parang tinatamad na ako mag-devotion kasi nasanay na ako na hindi nagde-devotion. So, wag naman ganon. So, determine in your heart to stay in the course even when you fail or miss a day. Don't beat yourself up when you mess up. Just pray and ask God to help you and then be sure to start over again the next day. So, lagi lang natin encourage ang sarili natin. Kung hindi tayo nakapag-devotion yon, kailangan bukas mas makapag-devotion ako. Kasi hindi nakakain ng spirit ko kahapon. So, dapat ngayon, pakainin ko siya. Amen? Kasi tayo nga nanghihina tayo pag hindi tayo nakakain ng isang buong araw. How much more pa yung espiritu na binigay sa atin ng Panginoon? So the rewards you'll experience as you devote yourself to growing deeper in love with God will be worth it. Kasi talagang kapag nagde-devotion ka, matututo ka dyan, mamumold ka dyan. With love, mas mamumold yung pagmamahal mo sa Panginoon kasi mas nakikilala mo siya. Amen? So, and lastly, be flexible. If you find yourself stuck in a rut, consider revisiting step 1. Maybe your current plans isn't effective anymore.
Feel free to make adjustment until you discover the right solution. So, totoo yun. May time talaga na kahit anong gawin natin, hindi talaga tayo makapag-focus sa ating pagde-devotion. So, kailangan flexible ka. Kasi may time na pagod ka. So, parang tinatamad ka mag-devotion or talagang maingay, hindi mo na kaya mag-devotion or talagang marami kang gagawin, hindi mo na kaya mag-devotion. So, being flexible is adjusting yourself to any situation or kailangan magkaroon ka ng tamang time management para maiset mo kung kailan ka magde-devotion. Usually ako, kung hindi ko siya kayang gawin ng umaga, ginagawa ko siya bago matulog. Yun talagang nagawa ko na lahat. Tapos na, nakaligo na ako, nakakain na ako, as in matutulog na lang. Then, dun ko ginagawa yung aking devotion. Yung wala na akong gagawin. So, yun lang naman. As for our conclusion, your daily devotion is your daily communication with God. It also serves as the food for your spirit. If you desire to be included in the wisdom and plans of God for your life, you must draw closer to Him by reading and meditating on His words and commands. So, through our daily devotion, nalalaman natin yung plano at wisdom ng Panginoon sa ating buhay. So, yun lang naman para sa ating devotion. Yun lang ang ating topic. I hope and pray na lahat ay ma-encourage na everyday ay mag-devotion. So, wag na tayong liliban. Kapag tayo ay nakakaramdam ng katamaran sa pagde-devotion, ay balikan natin ito. Isisend ko to mamaya sa GC. Itong teaching na ito, yung 1 to 8 na yan, para ma-encourage kasi tayo lang din naman mag-encourage sa sarili natin, pag tayo nagde-devotion. Nga naman, tawagan mo pa yung iyong life group leader. Encourage mo nga ako mag-devotion. Tayo nga ay minamold ng leader. So, kailangan, pag tayo ay leader, learn to encourage yourself as well. With the help of God. Hindi laging sa takbo na, sa life group leader, sa takbo na, pastor! Hindi naman masamang tumakbo, pero wag naman na tayo parang hindi na nag-mature, parang baby pa din. So, syempre, kasama sa pagiging leader natin ay yung ating pagmamature. Amen. Pero baka naman mamaya sa sobrang mature mo, hindi ka na talaga nag-open ng problema mo. Wag naman gayon. Minsan talaga may mga bagay na kailangan din kung talagang hindi na kaya. Siyempre, higit sa lahat, una mong i-open yan kay Lord, saka sa kapatiran. Dahil sila minsan ay ginagamit din para i-reveal sa'yo yung dapat mong gawin. Channels of blessings nga, sabi ng Panginoon. So, yun lang. So, meron kayong tanong or any additions na gusto nyong i-add? Wala po. Paki-unmute kayo. Ayan. So, yun lang naman ang ating i-discuss ngayon. So, ito pala, may assignment pala ako sa inyo para kahit wala pa yung sermon nyo. Bigyan nyo na ako ng title, ha? Ipasa nyo na sa akin yung magiging title ng sermon nyo. Kahit title pa lang ang isipin nyo, para at least alam nyo na nakapag-isip na kayo, ang pasahan ay before ang susunod nating session. Title. Kahit title pa lang meron kayo, kahit wala pa yung outline or kahit anong sermon nyo, title. Hindi nakasama si Toray, ha, dahil si Toray ay judges. Si Kuya Eds, itatanong ko pa kay tatay kung kasali. Pero alam ko ito ay hindi dahil siya na rin ang Tama ba mo? young professional chairman. Mo magiging pastor. Dahil panel of judges ang ating pastora. So, mag-isip na kayo ng title kung saan iikot ang inyong sermon. Ano ba yung gusto nyong i-preach, ituro? Ako, naalala ko noon nung nagganyan din ako. Ang title ko ay Reaching the Lost. Reaching the Lost. So, kailangan, halimbawa, pwede nyo rin gamitin yung Bible verse nyo, halimbawa, yung life verse nyo. Baka wala kayong life verse. Dapat may life verse kayo. Bakit? Yan yung yan yung kasi lagi yung panghahawakan. Dapat may life verse kayo.
Para man kahit may isang Bible verse kayo sa Yung ulo sa mga ulo. Pwedeng ang inyong sermon ay iikot sa inyong life verse. So kahit hindi pa na ituturo, dapat meron na kayong title para pag tinuro na sa inyo kung paano gumawa ng sermon, alam nyo na, may idea kayo kasi meron na kayong title. Ano? So pag-isipan nyo, pasahan ay bago ang susunod nating session. Okay? So yun lang naman, ipag-closing prayer tayo ni Desa. Desa. Ay, closing prayer na tayo. Sorry. Ay, Kati, Oh, sis, oh. naku, may mga random na kasama din pag nag-sermon sila. Meron? Sabi ni tatay. Oo nga, sabi nga daw ng tatay, Oo. may makakasama. Kaya kayo ay mag-ready. Tinatakot din ako ng mga baka hindi magturo na yung mga iyan. Ay, hindi naman. Dapat nga mas ano kayo, mas matuwa kayo dahil mag-i-invite pa ang tatay ng iba para mag-judge sa inyo. It's a privilege, ha? Isipin nyo na lang yon. Siyempre,